Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Malapit na kaibigan ni Kris Aquino na si Dindo Balares nagbigay ng update tungkol kay Kris Aquino. Nakaka-touch at nakaka-inspire ang ibinahaging mensahe ng dating entertainment editor na si Dindo Balares tungkol kay Kris Aquino. Ayon kay Dindo Balares, deserving ang Queen of All Media sa lahat ng natatanggap niyang pagmamahal at respeto na patuloy na ibinibigay sa kanya ng publiko. Sa kanyang Facebook post, nagbahagi si Dindo ng mahabang mensahe para kay Kris kung saan ipinaliwanag niya kung bakit hanggang ngayon ay nananatiling solid ang pagmamahal at pagmamalasakit niya kay Kris Aquino. Narito ang buong pahayag ni Dindo Balares. Maraming salamat po sa lahat ng malasakit, pagmamahal at lalo na sa mga panalangin para sa tuluyang paggaling ni Kris. Masasabi ko mula sa puso na deserving pagmalasakitan, mahalin at ipanalangin ang panunumbalik ng kanyang kalusugan. Nakasama ko si Kris sa maraming giyera sa buhay. Yes, life veterans na kami. Nakasama ko siya sa maraming ups and downs, sa mga kawang-gawa. Mas marami ang ayaw niyang ipasulat. Sa mga pampamilyang okasyon, heart-to-heart talks tungkol sa lahat ng bagay sa balat ng lupa. Pero kadalasang napapadpad sa faith, paboritong topic namin pareho. At sa mga pamorningang telebabad at chat na bagamat may iyakan ay mas marami ang bungismisan. Kaya, nakilala ko na ang tunay na Kris Aquino. Kung gaano siya kaganda, doble pa ang karikta ng kanyang puso. Visions at dreams na gusto pang matupad. Hindi branding ang paborito niyang hearts at pink na kulay ng pagmamahal. Ito ang pagkatao niya. Remember, Valentine's Day siya isinilang. Pinangangatawanan niya ang pagiging love, love, love sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Outlier si Kris, natatangi sa karamihan. Sa showbiz, kung wala ka ng title o posisyon, wala nang papansin sa'yo. Laos ka na. Pero, nang mag-retire ako at bumalik sa pagiging farmer, may mahigpit siyang bilin, ang cellphone. Huwag mong i-off, please. Isa sa graces sa buhay ko si Kris, karagdagang anak sa 3 ko. As in, karagdagang anak sa gawa, hindi lang sa salita. You have treated me like your own. That's why you didn't get the cleansed version. Sabi niya nang ipadala niya sa akin ang lahat ng resulta ng medical examination sa kanya bago umalis papuntang US last year. We will not see each other for a long time, but I will always be called away. Wika niya nang magpaalam. Baliktad, siya ang dapat kong i-comfort, pero siya pa ang nagbigay ng assurance. Deserving si Kris sa lahat ng malasakit at pagmamahal na maibibigay ng mundong ito. May ipinadala siyang video with Kuya Josh at Bimb. Pwede sanang i-screen grab para pang-update sa kanilang followers. Pero di ko na ipagpaalam, kaya itong isa sa mga dating photo namin muna ang ipopost ko. Bakit may kasamang tree planting activity ko sa bundok? Dahil simulang mag-retire ako sa dyaryo, nakasubaybay si Kris sa pagbabalik ko sa pagtatanim. Banding at pang good time ko sa kanila ni Bimb. Ang pagpapadala ng photos tuwing nasa bundok ako. Di kasi nila gets nung una kung bakit ko ipinagpalit sa lupa, mga halaman at manok ang trabaho sa city. Pero agad din namang naintindihan. Kailangang gamutin ang lupa upang maibalik ang nutrients density ng mga pagkain. Healthy soil, healthy plants, healthy people. Mula sa pag-uumpisa, laging updated si Kris sa experiments ko sa natural fertilizers. Aliw na aliw at napakalutong ng tawa niya nang malamang uminom ako ng ginawa kong lactic acid bacteria serum. Isa sa fermented biofertilizers na ginagamit ng Korean natural farming. Natutuwa rin siya sa propagation ko sa Japanese sweet potato at iba pang superfoods. Please tell me if there's anything, Kuya Dindo, the farmer needs. Sabi niya sa akin paglipat niya sa LA. Oh, ayan ka na naman, sagot ko.
Nagpapagamot ikaw naman na muna. Wag na muna ang ibang tao. Hindi ka ibang tao, Kuya Dindo. You are family. Please, it's the least I can do. Big time kulitan. Ganyan kami. Gusto niyang suportahan ang ginagawa kong soil regeneration. For the first time, may tumawag sa akin ng environmentalist, si Chrissy. Inakala kong passive listener lang siya sa mga kwento ko tungkol sa mycorrhizal fungi na kinoculture ko at ginagamit namin sa pagtatanim sa bundok. Inalam niya na ito o living soil ang solusyon sa napakaraming problema ngayon sa mundo at sa kalusugan ng mga tao at higit sa lahat sa climate change. She's as sharp, concerned, and loving as ever. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.